aral pa! Guys, nagawa niyo na ba yung project natin sa English? Naku, nangangalahati pa lang ako eh. Ang hirap talaga nun. Deadline pa naman ah. Hoy, Hello! tignan mo tong dalawang to, hindi makausap. Ano naman kasi mga ginagawa ng mga to? Eh di iyan, busy-busy sa mga cellphone nila. Eh, naglalaro ka lang eh. Kala ko ba naman kung anong importante ang ginagawa ninyo? Oo nga. Kasi naman sobrang bored na kami dito na aming ginagawa. Kaya naglaro na kami ng mga games sa phone namin. Gusto mo subukan mo? Ang ganda kaya oh. Ay nako, ang gusto ko, something educational at useful. Educational at useful baka mo? Meron ako niyan. Eh, naglalaro ka lang din naman eh. Hindi no. Nag-download ako ng mga application na useful para sa ating mga estudyante. Eh, alam ko yan. May bayad yan eh. Hindi ko afford. Yung iba may bayad, pero yung mga na-download ko, useful pero free apps to. Ito, tignan nyo. Sa pag-unlad ng ating teknolohiya, kasabay din ito ang pagsulong ng ating pagkatuto. Sa panahon natin ngayon, maraming mga paraan para makapag-aral tayo tungkol sa iba't ibang bagay sa tulong ng iba't ibang applications na pwede nating i-download sa ating mga gadgets. Ang ilan sa mga educational application na magagamit natin ay ang mga ito. Documents and e-book reader. Isang application na interesanteng gamitin dahil maaari mo ditong buksan ang mga Word, PDF, Excel at iba pang documents. Bukod dito, mayroon ring mga e-book reader kung saan pwede mong pakinggan ang mga paborito mong aklat. Halimbawa ng mga audiobooks na ito ay ang Bible, mga novels, short stories, at iba pa. The Holy Bible, the King James Version. Dictionary. Kailangan natin ito bilang mga estudyante para ma-enhance ang ating mga vocabulary words. Pero dahil present na ito bilang isang application, more handy na rin ito dahil sa mga features nito at more easy na rin ang learning experience natin ngayon. Language learning applications. Marami sa atin ang gustong-gustong matuto at mag-enroll sa mga foreign language class, kaya lang hindi naman ito afford ng lahat. Pero dahil present na rin ito ngayon as an application, meron na ring paraan para matuto tayo ng ibang language. ¿Puedo pedir el mismo plato que ese? ¿Podría darme un vaso de agua? It's just a matter of diligence and attitude para maging bihasa tayo dito. File sharing apps. Sa app na ito, sa mga hindi dapat mawala sa ating gadget. Sa pamamagitan nito ay makaka-access tayo at makakapag-share rin sa ating classmates and friends ng mga documents, videos at audio file na meron tayo kahit na malayo man tayo sa kanila. Basta meron lang tayong internet connection. Ang halimbawa ng mga apps ito ay ang Dropbox at Google Drive. At mga government applications. Ito ang mga application na mula sa gobyerno na dapat ay well aware tayo mga classmate. Ang ilan sa mga ito ay ang Project NOAA na nagbibigay impormasyon sa atin tungkol sa weather. Batingaw app na patungkol naman sa calamity awareness at MMDA app para sa mga traffic updates. Marami pang ibang interesting at informative apps na makakatulong sa atin kagaya ng mga sumusunod. Ilan lang ito mga classmates sa mga application na libre at kapaki-pakinabang na pwede natin magamit sa pang-araw-araw nating buhay at makatulong sa ating pag-aaral. Kung nais lang natin magkaroon ng mga useful apps katulad nito, mag-download lang tayo sa Apple Store para sa mga iPhone user at Play Store naman para sa mga Android user. Tandaan lang natin na pwede natin ma-determine ang usefulness ng apps sa pamamagitan ng ratings at reviews nito. Basta nagpapadali at nagpapabilis, take muna yan.